Sa kauna-unahang pagkakataon, nagsalita na ang nakaengkwentro ng vlogger na si Yana na si Mr. Jimmy Pascua ilang araw matapos ang road rage na naganap sa Zambales. Ngayong araw ay nagtungo si Mr. Pascua sa LTO para sa kasong isinampa nito laban kay Yana. Ito rin sana ang magiging unang beses nilang pagkikita matapos ang naging viral video ni Yana na kung saan ay nag-dirty finger ito kay Mr. Jimmy Pascua. Ngunit tanging ang abogado lamang ni Yana ang dumalo sa pagdinig. Ayon kay Mr. Pascua ay wala umano siyang planong iurong ang kaso laban sa motovlogger kahit na nag-public apology na ito. Dagdag pa ni Mr. Pascua ay hindi umano niya naramdaman na sincero si Yana sa kanyang public apology na ginawa. Samantala, sa isinumiting pahayag ni Yana ngayong araw na binasa ng kanyang abogado ay sinabi nitong hindi umano siya dadalo sa show cause order dahil nadadamay na umano ang kanyang pamilya. Tatanggapin na lamang umano niya ang anumang magiging kalabasan ng kasong isasampa sa kanya ni Mr. Jimmy Pascua. Is Randolph Corrado. Yes. Thank you. This apology letter, personally executed by DCR. Sir. Ako po si Aliana Marie A. Gadinaldo o mas kilala na Yana Motovlog na nasangkot sa isang insidente sa probinsya ng Zambales at kinasangkutan ng isang driver po ng pick-up na sasakyan. Ayaw ko na pong pangalanan para maiwasan na rin po ang paglaki at masimulan ko ang pagbabago at pagiging matuwid sa ganitong pamamaraan. Ako po ay humihingi ng sinserong pagpapaumanhin dahil napagdesisyonan ko na po na hindi sumagot at humarap na ng personal sa show cause order sa LTO. Ano man po ang maging desisyon patungkol sa aking maling nagawa ay lubos ko pong gagalangin at mapagkumbabang tatanggapin ang anumang kaparusahan na maaaring ipataw sa akin ng inyong ahensya. Maliban po sa inyong ahensya, nais ko sana pong ipabatid sa pamagitan ng sulat na ito ang lubos ko rin at paulit-ulit kong paghingi ng sorry sa tao, sa kasama sa kanyang buong pamilya, sa naidulot kong abala at kahihiyan. Nawa ay maghilom ang sugat ng aking naidulot sa tamang panahon. At sa lahat ng iba pang tao na nadamay, nasaktan o nagkaroon ng masamang epekto sa kanilang buhay, ang aking naging asal at kasalanan, patawad ko. Alam ko po na hindi sapat ang sorry. Ngayon ay hinaharap ko ang kinahinatnan ng aking nagawa. Ang aking buong pamilya, lalo na ang maliit kong kapatid ay nadadamay. Samut-sari, kaliwat kanan ang mga insulto, negatibong komento at pagbabanta sa seguridad ng aking pamilya. Ako lang may pagkakamali pero kasama at nadamay sila sa pagdurusa na nagawa ko. Ito ang pinakamasakit na katotohanan at leksyon na hinaharap ko ngayon. Ang paliwanag ko sa aking panig ay gagawin ko sa tamang lugar at pagkakataon. Ito po ay para hindi na humingi ng simpatya kundi magsilbing aral sa iba pang maaaring masadlak sa ganitong sitwasyon. Nawa ay hindi na maulit pa at gayahin ang aking maling nagawa dahil mabigat sa pakiramdam, mahirap bumangon at nakakadurog ng pagkatao ang ganitong kasalanan sa iba. Kaya ngayon, ang simula ng pagbabago at pagbawi ko sa aking sarili sa loob ng aking tahanan kasama ng aking buong pamilya. Muli, lubos pong paghingi ng paumanhin ng aking batid at pasasalamat sa anumang konsiderasyon at pag-unawa ng inyong maaaring maibahagi sa akin. Kumagalang, Aliana Mariana A. Aguinaldo. Yung sincerong pagkakuan nila na sorry kaya yun ang ganun na yung kaso. Okay lang sana kung yun sana yung nawa yung bako sa video o ano man lang yung birth niya, okay lang sa akin sana. Grow is to be accountable. Earlier, di po namin naabutan si Kuya Jimmy Pascual sa bahay niya at sa work niya to personally apologize. So, I would like to take this opportunity to say sorry
Kuya Jimmy for what I've caused. And of course, as well as to those people who got dragged into the issue, sorry din po sa citizen of Zambales, the riding community, especially the off-road community. This issue is all on me. I'm still learning. This one especially the hard way. I promise to be more patient next time, especially on the road. And I'll listen to my ates and kuyas more. Na-feel ko na po yung mundong maraming galit and ayoko na pong maulit po yun. Again, sorry po at pasensya po ulit. Yan ang kinahatnaan ng iyong kamangmangan, Aliana. Ang ganda sana ng meaning ng name mo. Yana means God is gracious. Mas masarap na maging blessing ka sa iba kesa maging reason ka ng kaguluhan ng buhay nila. Sana ay maging lesson na sa iyo ang lahat. May pagkakataon na kapang magbago. Aanhin mo man ang kasikatan at pera kung kahihiyan at kapayapaan naman ng buhay mo ang kapalit. Sana ay totoong lahat ng pahingi mo ng tawad. God knows your heart. At kung hindi man totoo, sarili mo lang din ang niloloko mo at hindi ang mga taong nakasaksi ng kamangmangan mong ginawa. Hoping and praying na maging aral na sa'yo ang mga nangyari at maging matured ka na sana. Good job, Kuya Jimmy. Kung sincere talaga siya sa pag-sorry, pupunta siya dyan at siya mismo hihingi ng sorry. Kahit yung letter nga mismo parang hindi siya yung gumawa eh. Kaya tama lang na ituloy ang kaso sa kanya para matuto siya sa kanyang maling ginawa. Walang respeto sa may edad sa kanya. Ma-pride at feeling entitled talaga. Hindi siya magandang example para sa mga kabataan na nanonood ng mga vlog niya. Sa lahat ng sinabi ni Yana, doon talaga ako nasaktan sa pagsabi niya ng pangit ang pick-up. Grabe ka mata pobre, paano na lang po kung ang nakasikad lang ang makaalitan niya sa daan. Mas malala pa siguro words lalabas sa bunganga niya. Klase nga mga taong nakaangat lang konti, taas na ng tingin sa sarili. Inuna mo kasi ang yabang, now tell me, bakit nga ba kailangan kang turuan ng leksyon? Akala mo kasi mahirap lang ang driver, kung maliitin mo, ganun na lang eh. Mas mayaman pa pala sa'yo at fake note, di nanghihiram ng pangit na pick-up, maganda nga motor mo, pinahiram ka lang pala. Kaya dapat maging aral ito sa lahat, lalong-lalo na sa mga motovlogger at content creator dahil hindi lahat taong nakakasalumuhan nyo ay kaya nyo. Tandaan nyo, lahat tayo dito sa mundo pantay-pantay, paa sa lupa, mata sa itaas. Mas piliin nyo palagi ang mga timpe at umunawa. Iwasan ang init ng ulo lalo sa kalsada. Kaya ako naman ang sasabi sa iyo niyan, Yana, you tell me, nakakayanin mo kaya sa loob yan, ganyang ugali mo? Dalangin ko na sana huwag magkaroon ng masama sa iyo sa loob. At kung makapagpiyansa ka naman, sana maging aral na sa yan. Habang buhay mo yan lang, iwasan mo lagi ang pagiging mapusok dahil bandang dulo yon ang ikapapahamak mo.